Magandang araw po sa inyong lahat. Magsitayo po ang lahat. Purihin natin si Yahweh, awitan ng bagong awit. Purihin natin si Yahweh, lahat ng nasa daigdig. Tayo pong lahat, awitan natin si Yahweh, ngalan niya ay sambahin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Mananatili po tayong tumayo at sa ating panimulang panalangin. Pinupuri, dinadakila ka namin, O Diyos na banal, sa gabing kay ganda na ipinagkaloob po ninyo sa aming lahat. Sa aming sama-samang pagsamba, pag-aawitan at pakikinig sa mensahe ng buhay, mula sa inyong tanging alagad, O Panginoon, pagpalain at gabayan po ninyo kami sa matamis na ngalan ni Kristo Jesus. Ito po ang aming samot dalangin. Amen. Awitin po natin ang ating himno ng pagpupuri. Hark the Herald Angels Sing. Sing glory to the newborn King, peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies, with angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord, late in time, behold him come, offspring of a virgin's womb. Veiled in flesh the Godhead see, and incarnate deity, pleased with us in flesh to dwell, Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hail the heaven-born of peace, hail the Son of righteousness, light and life to all he brings, risen with healing in his wings. Body lays his glory by, born that we no more may die, born to raise us from the earth, born to give a second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Para po sa pagbasa ng teksto, ito po ay matatagpuan po natin sa aklat ng Lucas, Kabanata 1, mga talatang 39 hanggang 45. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa bulubundukin ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya ay napuspos ng Espiritu Santo. Napasigaw siya sa galak, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong pagbati ay gumalaw sa tuwa
ang sanggol sa aking sinapupunan. Pinagpala ka, sapagkat sumasampalataya kang matutupad ang pinasasabi sa iyo ng Panginoon. Mga kapatid at mga magulang, ito ang mabuting balita ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Amen. Sumasampalataya kang matutupad ang pinasasabi sa iyo ng Panginoon. Mga kapatid at mga magulang, ito ang mabuting balita ng Diyos. Magandang gabi po sa ating lahat. Minsan pa palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng ating mga kalalakihan. Magandang gabi po. Mga kapatid, tuwing simbang gabi, kahit tayo ay pagod, no? Sa buong araw, kahit antok,
naantok tayo, nagsasakripisyo tayo ng oras at panahon upang dumalo. Ito po ang ilang gabi na po. 3 gabi ng ating simbang gabi, ng ating Misa de Calio. Bakit ho tayo naglalaan ng panahon at oras? Sapagkat meron ho tayong inaasahan. Hindi lamang natin hinihintay ang Pasko bilang petsa sa ating mga kalendaryo, kundi hinihintay natin ang pagdating ng Diyos sa ating mga buhay, ang pagdating ng totoong pag-asa. Sa Lucas Kabanatang 1, talatang 39 hanggang 45, makikita natin ang isang tagpo ng pagdating, pagkilos at pagpupuri. Ito ay ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Isang simpleng pagbisita, ngunit puno ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Dito natin makikita kung paano kumikilos ang Diyos kapag tinatanggap siya ng may pananampalataya at paano ang pag-asa ay kumikilos sa ating mga buhay at pamilya. Ngayong gabi, pag-uusapan ho natin ang 4 na mahalagang punto. Una, at ang ating pamagat ng ating mensahe, a night of enduring hope. Ang ating tema sa gabing ito, hope that endures. Ang unang punto na gusto ko pong ibahagi sa inyo sa gabing ito, true faith does not stay still. Doon sa Kabanatang 30, ang sabi doon, Mary got ready and hurried. Pagkatapos pong matanggap ni Maria ang mensahe mula sa anghel, siya po ay nagmamadali. No, hindi po siya nag-frozen in fear or confusion. Mary got ready and hurried, nagmamadali. She stood up and she moved. Pumunta po siya sa kanyang pinsan na si Elizabeth. True faith does not stay still. Ang ibig sabihin, ang totoong pananampalataya ay hindi po nananatili lamang. Ang sabi po sa James Kabanatang 2, talatang 17, and I will be reading in the international version, the NIV version, no? Ang sabi doon, no, in the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is death. Ang pananampalataya na walang kalakip na gawa ay patay. Faith is not just believing in the heart. Faith is responding with action. Ang pananampalataya ay hindi lang ho paniniwala na nanggagaling sa puso. Hindi lang ho paniniwala na nanggagaling sa isang emosyon. Ang pananampalataya ay dapat mayroong laging kalakip na gawa. Just like us tonight, katulad ho natin mga kapatid, sa gabing ito, we came here tired, maybe distracted, maybe heavy-hearted, may mga mabibigat na dalahin, no, pagod, distracted, wala sa focus, may mga iniisip, but we still came. Pumunta pa rin tayo. No? That's faith in action. Isang pananampalataya na may kalakip na gawa. Even at night, even in darkness, faith still moves. No? Dahil meron ho tayong inaasahan. That is faith. No? Kahit pagod tayo, hindi ho yung dahilan na kahit meron tayo at marami tayong nakalatag na gawain, may mga dalahin tayo sa buhay, ang paglilinghod at pananampalataya natin sa Diyos dapat may pagkilos. Amen? The second one, ang ikalawang punto ay when Christ is present, something comes alive. No? Kung ang Diyos ay naroon, merong buhay. Amen? Doon sa verse 41, the baby leaped in her womb, gumalaw. No? May paggalaw, may pagkilos. No? Parang sumipa, baga. Sumipa yung bata sa kanyang tiyan. Jesus was not yet born, but His presence was already felt. No? Naramdaman niya na ni John the Baptist, no? Sa kanyang tiyan ng kanyang ina. No? John the Baptist is still in the womb. Andun pa siya
sa kanyang tiyan ng nanay. But, leap for joy yung kanyang naranasan. Kumilos, may pagkilos. So when Christ Church enters a home, a church or a heart, something moves. May gumagalaw. Ano po yon? Hope is awakened. Nagigising ang ating pag-asa. Kapag ang Diyos ay nasa ating pamilya, nasa ating iglesia, nasa ating puso, puspos at puno tayo ng pag-asa. Amen. Faith is stirred. Ibig sabihin yung pananampalataya natin, alam mo yung pananampalatayang hindi ka mapakali, parang gusto mong hindi ka kontento sa iyong pagsaserve, parang kulang, no? Parang hinahalo, no? Parang there's something wrong, there's something inside na kailangan kong gawin, kailangan kong magawa. And that is faith. And pangatlo, no, na kumikilos, joy is reborn. If God is with us, if Christ enters a home, a church, or a heart, joy is reborn, yung kagalakan. This is not the joy that the world is giving us. Hindi ito yung kagalakan na ibinibigay ng mundo. No? Hindi ko alam no, kung ano yung kagalakan na meron kayo ngayon. But one thing is for sure, mga kapatid, this joy is reborn when Christ is in our heart, in our lives. Amen? Nasa bahay. No, meron ba tayong totoong kagalakan? No, na kahit may pagsubok, may problema, no, may mga mahihirap tayong pinagdadaanan, meron ka pang joy? O what are the things, what are those things that gives you joy? But what I'm talking here, what I'm saying here, church, is the joy na hindi po ibinibigay ng mundong ito. It is the joy that only comes from our Lord, our Savior. When Christ enters a home, a church, a heart, no, or a heart, something moves. Amen? And tonight, I would like, no, to ask you or ask yourself, tanungin po ninyo ang inyong mga sarili, may movement ba sa puso ko? No? May movement ba? May paggalaw? Ano yung nasa puso ko ngayon? Ang sabi ni John Wesley, how is your heart today? Kumusta ang iyong puso mo ngayon? May totoo bang kagalakan? May kapayapaan? No? Meron ka bang kapag-asa? No? Puspos ka ba ng pag-asa? May movement ba sa puso ko? Or have I become numb, tired, or cold? Manhid na ba ako? Pusong bato na ba ako? Manhid na ba ako sa mga bagay-bagay? Kumusta ang ating puso? May paggalaw ba? Paggalaw ng Diyos? Paggalaw ng ating Panginoon? Christ's presence, church, always brings life. Amen? May buhay lagi, may pag-asa lagi, may kagalakan lagi, at may pananampalataya kapag si Kristo ang nasa ating mga buhay, kapag ang presensya ng Diyos ang nasa ating buhay. Amen? Amen. Parang hindi ako naniniwala. Amen. Number 3, the third point, the Holy Spirit help us see God's work. Amen? The Holy Spirit help us see God's work. No? In verse 41 to 42, sabi niya doon, Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Do you want this experience too? Are you filled? Do you want na mapuspos kayo ng Santo Espiritu? Amen? Baka ibang espiritu po ang sumasanib po sa atin. Mahirap po yan. No? Ano pong espiritu po yan? No? But yung desire natin, yung heart's desire natin, yung prayer natin, just like what the Pentecost, the disciples, no, on the book of Acts experienced during the Pentecost celebration, the fire of the red fire of the Holy Spirit came down. Amen? Gusto natin yon. Amen? Sa church, sa bahay, sa pamilya, the movement of the Holy Spirit, because the Holy Spirit will help us see the work of God. No? Makikita natin, we came into our heart, into our realization, ito ba ay gawain ng Diyos? Yung ginagawa ko ba? Yung pagsuserve ko ba? Yung pakikisalamuha ko ba? Yung relationship ko ba sa ibang tao? Ito ba ay naayon sa gawain ng Diyos? Is it God's work or no? Hindi. No? So may movement. No? Elizabeth recognize Mary's blessing not by human understanding. Wow! Buntis ako.
buntis ka din. Ilang taon na si Elizabeth? Ha? Baog siya, 80 plus. Miracle yon, no? Sino yung asawa niya? Si Zacarias. Matanda na sila. Ano? Nagpakita ang Diyos kay Maria, ay ang anghel, no? Mangyaring yung kalooban. After that, pumunta siya binisita niyang kanyang pinsan, para sila buntis. Ano? Elizabeth recognized Mary's blessing not by human understanding, but through the fire or the power of the Holy Spirit. Puspos ng Espiritu itong si Elizabeth and even si Mary. Without the Spirit, church, we only see problems. With the Spirit, we see God's purpose. Without the Holy Spirit, ang nakikita natin ay ang mga pangit at mga negatibong bagay lamang sa buhay natin. But with the fire, with the presence of the Spirit, we see God's purpose. Yung kalooban ng Diyos, we see God's will, we see God's plan. We see good things sa lahat ng bagay, even in the midst ng mga pagsubok, circumstances, we see God's purpose. Dahil may purpose po ang Diyos sa buhay natin. Amen? In whatever circumstances we have in life, God has always a purpose. Amen. At kailangan ho nating makita yon. We cannot see that God without the presence of the Holy Spirit. The Holy Spirit will help us see the work of God, the works of God. Gusto nyo ba yan? That's why simbang gabi is important, mga kapatid. Mahalaga po ang simbang gabi. We come not just to fulfill a promise but to say. No? Hindi lang tayo pupunta para... Kasi dati, siguro, baka still in mind nyo pa ito, kapag kailangan kong matapos yung 9 simbang gabi para mag-wish ako. Hello? No? Genie? Ginawa yung genie si Jesus. We came to simbang gabi. No, it is an important part of our Christian life, of our journey. We come not just to fulfill a promise, but to say, Holy Spirit, open my eyes. Help me see what God is doing in my life. Holy Spirit, open my eyes. Buksan mo ang aking mata at tulungan mo na makita ang ginagawa ng Diyos sa aking buhay. Amen? Number 4, the last one. Blessed are those who believe. Mapalad ang mga niwala. Sabi mo sa katabi mo, mapalad ka. Mapalad ka. Elizabeth didn't say Mary was blessed because life would be easy. Oh, blessed ka. No, dahil madanila lang sa'yo, you are blessed. Ang tawag natin kay Mary? Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Masarap pag pinagpapala. Minsan ang concept natin ng pagpapala, yung marami kang dumarating na blessings. Yung may laman yung wallet mo, yung GCash mo, yung bulsa mo, lalo na pag Pasko. Ganun lagi ang concept natin ng blessings, ng pagpapala. Elizabeth didn't say Mary was blessed because life would be easy. Sabi niya, she said, Mary was blessed because she believed. Mapalad ka kapag ikaw ay may pananampalataya sa Diyos. Amen? Mapalad ka kung every Sunday, kasama mo ang pamilya mo, you go to church together. Amen? Pray together. Sing hymns together. Mapalad ka. Sabi niya, mapalad ka kung ikaw ay may pananampalataya. Mary was blessed because she believed. Blessing, church, is not the absence of struggle. Blessing is trusting God in the middle of it. Amen? Ang pagpapala na hindi yung absence ng mga pagsubok, hindi porket wala kang wala kang sakit, meron ka ngayon, puspos ka ngayon, blessed ka na. Hindi. Ang isang pagpapala sa buhay natin,
na kahit merong pagsubok, may mga pinagdadaanan tayong hirap, mga sakit sa buhay, mga hinanakit sa buhay, we still trust God. Amen? Nagtitiwala pa rin tayo sa Diyos, may pananampalataya pa rin tayo sa Diyos na may magagawa sa ating mga buhay. Naniniwala ba kayo? May magagawa ang Diyos. Ano man ang sitwasyon ng finances mo ngayon, ng health mo ngayon, ng relationship mo ngayon, ng pag-aaral mo, ng work mo, anuman ang relasyon o sitwasyon ng buhay mo ngayon, no? Ang kailangan natin ay maniwala, sumampalataya. Tonight, maybe you are carrying unanswered prayers. Marami tayong mga panalangin, hindi na nasasagot. Kaya nga sabi nila, natutulog na yata ang Diyos. Marami tayong mga gusto na hindi na nangyayari according to our plan. Sa mga gusto natin, mga prayers natin na hindi nasasagot, may mga family struggles, financial wars, and etc., etc. God's word for you, my brother, my sister, my family, my good fam, God's word for you is simple. You are blessed if you continue to believe. Amen? Blessed are those who believe. Mga kapatid, ang simbang gabi ay paalaala na laging kumikilos ang Diyos sa ating buhay kahit sa gitna ng pagod, abala, o dilim, kahirapan, mga sakit. No? Like Mary, next slide, let us rise in faith. Tulad ni Maria, bumangon tayo sa pananampalataya at hayaang kumilos ang ating pananalig. Like Elizabeth, no, katulad ni Elizabeth, salubungin natin si Kristo ng may kagalakan at pasasalamat sa puso ng ating pamilya at sa ating pamilya. And like John, let our hearts leap again. Tulad ni Juan, hayaan nating lumundag ang ating puso sa tuwa at pag-asa sa bawat pangako ng Diyos na unti-unti nating natatanggap. Ang Pasko ay malapit na, ilang tulog na lang. Hindi lang bilang petsa sa ating kalendaryo, kundi bilang pagdating ni Kristo sa ating puso, sa ating tahanan, sa ating komunidad. Sa gabing ito, hayaang manahan sa atin ang pag-asa na hindi natitinag at patuloy na magbigay liwanag sa ating mga pamilya, sa ating mga relasyon, sa ating araw-araw na buhay. Mga kapatid, no, nasa ikatlong gabi pa lang tayo na marami pang gagawin ang Diyos sa buhay natin. Sabi nga nila, hanggat may hininga, may pag-asa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Tawag sa pagkakaloob. Ayon sa Pangalawang Korinto, Kabanata 9, talata 6 hanggang 7. At ito po ang sinasabi. Tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Sama-sama po nating ihandog sa Diyos ang ating mga ikapok, handog ng salapi at pasasalamat sa ating buhay ng Panginoon.
O Panginoong Jesus, inihahandog po namin sa inyong paanan ang mga handog na ito, mga salaping aming pinagpaguran upang gamitin sa ikalalago ng iyong kaharian. Pagpalain po ninyo ang mga ito at gamitin sa inyong kaluwalhatian. Amen. Awitin po natin ang himno ng pagpupuri, It Came Upon the Midnight Clear. It came upon the midnight clear, a glorious song of all, from angels bending near the earth to touch their harps of gold. Peace on the earth, goodwill to man, from man's all gracious King. The world in solemn stillness lay to hear the angels sing. Still through the cloven skies they come with peaceful wings unfurled, and still their heavenly music floats o'er all the weary world. Above its sad and lowly plains, they bend on offering wing, and ever o'er its babel sounds the blessed angels sing. For lo, the days are hastening on, by prophets seen of old, when will the ever circling years shall come, the time foretold, when peace shall over all the earth its ancient splendors flame, and the whole world send back the song which now the Let us remain standing para po sa ating pangwakas na panalangin. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, sapagkat muli ay sinamahan niyo kami. Binigyan ng napakagandang pagkakataong makipagtagpo sa inyo sa dakong ito, O God Lord. Salamat po sa inyong presensya na amin pong naranasan ngayong gabi. Sa ikatlong gabi ng amin pong simbang gabi, amin pong ipinagdiriwang ang diwa ng Kapaskuhan, dakilang Diyos. At ang amin pong tema tonight is Hope That Endures Forever, O God. Salamat po, salamat po. Maraming salamat sa mensahe ng buhay na amin pong narinig, na sa amin po ay nagbibigay ng inspirasyon, nagbibigay ng encouragement, nagpapalakas sa amin upang kami po ay magpatuloy. Salamat po sa buhay ni Pastor Dan Halog, O God, na inyo pong ginamit bilang instrumento po ninyo upang amin pong marinig
ang inyong mensahe ngayong gabi upang sa amin naman pong pakikinig. Ang bawat salita mo, O Diyos, ang magpapalakas sa amin. Yes, Lord, salamat, O God, salamat. Katulad ni Juan, nang makita at kanya pong maramdaman na andyan sa kanyang tabi ang Panginoong Jesucristo, siya po ay nagalak. Ganon din po si Maria at Elizabeth. Punong-puno po sila ng kagalakan sa kanilang puso. Salamat sapagkat merong istoryang ganito that endures forever, O God, Lord, na sa lahat ng henerasyon, nagbibigay ng encouragement, nagbibigay ng kulay sa mundong aming ginagalawan. Bagamat masalamuot at nababalot ng kadiliman ang aming mundong ginagalawan, O Diyos, maraming mga pagsubok kaming pinagdadaanan, nararanasan. Hindi kami nawawalan ng pag-asa sapagkat naroon kayo, kasakasama namin. Kayo'y tapat sa inyong mga pangako. Hindi kami iiwan, ni pababayaan kailanman. Basta't magpapatuloy kaming magtiwala sa iyo, O Diyos. At sa iyo kami mananatili at mananalig. Maraming salamat po sa gabing ito. Kami muli niyong pinuno ng pagpapala na amin pong kailangan upang kami po'y makapagpatuloy na humayo sa mundong aming gilagalawan. At hindi kami manghihina, bagkus kami po sa gabing ito ay mas lalo pang pinatatag, mas lalo pang pinatibay, mas lalo pang binigyan ng equipment, ng skills at ng kaalaman, ng karunungan upang amin pong malabanan, matapang namin pong kami po ay haharap sa anumang hamon na darating po sa aming mga buhay at sa amin pong paghayo. Hindi po kami matitinag, bagkus kami po ay mananatiling nakatayo. Hindi kami masisindak at hindi kami kailanman mabubuwal sapagkat alam po namin, O Diyos, na ang mundo, ang sanlibutan ito ay nagapi na ng aming Panginoong Jesucristo. At narito nga po kami upang alalahanin ang kanyang pagparito, ang kanyang kapanganakan. Sa aming pag-alaala, kami po ay patuloy na lumalakas, patuloy na kami po ay pinagpapala. Katulad ni Berhing Maria, na pinagpala sa babaeng lahat. Kami din po na nakikipag-isa kay Kristo ay pinagkalooban ng karangalan, tawaging anak ng Diyos. Yan po ang amin pong matibay na pinangahawakan sa amin pong pakikipag-isa sa Kanya. Meron din po kaming pag-asa ng buhay na walang hanggan, na wala ang sanlibutang ito. Yes, Lord, mananatili kaming matatag, masaya, at mananatili kaming malakas. Kahit anumang anyo ng pagkakataon ng aming pong maranasan, hindi kami matitinag, bagkus kami patuloy na magwawagi at mananaganas sa aming mga buhay. Sa aming pong mga kapatid na patuloy na nakakaranas ng karamdaman, O Diyos, patuloy niyo silang lingapin. At sa mga darating pa pong mga activities po namin, kasusunod na simbang gabi, patuloy na kami po ay inyong samahan, O Diyos. Sa amin pong pansamantalang pag-iwa-hiwalay, ganun din po ang panalangin namin, kami patuloy na pagbabaran ng inyong banal na Espiritu, upang kami po ay patuloy na samahan, palakasin, ilayo sa anumang banta ng panganib, maging sa anumang banta ng karamdaman, at lagi namin kayong taglay sa aming mga buhay, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon, saan man dako kami maparoon. Salamat po, O Diyos. Muli ay ibinabalik namin sa inyo ang aming pong pinakamataas na papuri at pagsamba. Kalakip po nito ang aming pong taus-pusong pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen at amen. At ngayon po'y tanggapin natin ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Narinig natin ang mabuting balita. Taglayin natin ito at ipamalita din, ibahagi sa ating mga kapatid, mga kamag-anak, mga magulang, maging mga anak natin at sa lahat ng taong ating makakasalamuha. Ang kapayapaan ng Diyos ay sumainyong lahat, na siyang patuloy na nangingibabaw sa lahat ng pagkaunawa. Ang siyang patuloy ding mag-ingat sa inyo, sa inyong pagkakilala sa Diyos
at sa inyong pag-ibig sa Kanya, maging sa ating Panginoong Hesukristo. Ang pagpapala ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ng Diyos Santong Espiritu, ay sumainyo ngayon, bukas at magpakailanman. Amen at amen. Jesus, I ask thee to stay close by me forever and ever. I pray, bless all the dear children in thy tender care, and take us to heaven to live with thee. Maraming salamat po sa inyong lahat at muli ay magandang gabi po. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Good morning po sa inyong lahat. Yan. Ayan po. Alam ko po na maganda yung mensahe binigay sa atin ni Pastor Dan. Bukas po ay mag-host po ng ating mga kagandahang kababaihan ng Good Samaritan. Palakapan po natin. At susunod po sa Sabado ay ang ating Christmas cantata sa pamumuno ng ating awitin ng The Echoes of the Good Samaritan. Palakpakan po natin. Yan. Ayan po. At sa 21 po, December 21, ay mag-host po ang mga mayaf, mga kabataan na may gulang. Yan. Mga edad na 24 to 40. Yan. And also po, ang sa 22, December 22, ang maawit po ng ating mga kabataan, mga bata, ang The Little Ambassadors for Christ. Yan, abangan po natin. Yan. Ang susunod po ay ang mga kabataan natin, ang mag-host po ng Simbang Gabi. Yan. Nakasulat na po ba? Okay. Siguro magpa-picture po tayo, no? Dito po, yan.
Amen.